Banal na Espiritu Santo at narito ang kanyang pagbati matatagpuan dito sa sulat sa mga tiga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 6 hanggang 7, na ganito ang pagkasabi. 5 hanggang 10. 5 daw hanggang 10. Dito sa 5 ng Kapitulo 15, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. 7. Sa ganito'y mga tatanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. 8. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos, upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Sa 9, at upang ang mga hentil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, gaya ng nasusulat, kaya nga'y ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hentil, at aawit ako sa iyong pangalan. At sa huli sa 10, at muling sinasabi niya, makigalak kayong mga hentil sa kanyang bayan. Punto. Bendisyon na nawa ang pagbasa sa banal na sulat. Ang pagkakaisa ng bawat isa sa maraming bagay na ukol sa kabutihan at katuwiran na mayroong kinalaman sa pagsulong ng bawat isa sa espiritual man o sa mga bagay ng ukol sa laman. Kung ang bawat puso, pag-iisip ay magkakaugnay, walang dahilan upang makamit ang tagumpay. Lalo pat ang pagkakaisa sa pananampalataya ay matibay. O bagamat may mga hentil sila'y mga kabahagi rin at nagiging tagapagmana rin
lalo pat kung ang hentil ay nagtataglay ng katotohanan sa kanyang mga ipinapakita sa kanyang mga galaw. Hentil na inyong tinuturing na hindi kaanib. Ngunit may mga hentil naman na tunay na tao. Tunay na may mabubuting kalooban. Totoo sa sarili at hindi nagbabalat kayo. Kung kaya't ano ang magiging batayan ng bawat isa sa loob ng pananampalataya? Natawagin kayo na karapat-dapat at sasabihin ninyo sa mga hentil na dahil sila'y hindi kabahagi, hindi kasapi, sila'y mga walang puwang upang maging tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Ano ang inyong masasabi? Buksan ang mga pintuan upang mag-aral ang bawat isa. Ang oras ay para sa bawat isa. Binibigay po ang oras sa bawat isa at akin na pong ipinapasa sa ating presider, Vice Presidente, ang presidership. Pakiulit po yung tanong. Ang tanong po ay ano ang inyong masasabi
buksan ng mga pintuan ukol sa kung kaya't ano ang magiging batayan ng bawat isa sa loob ng pananampalataya na tawagin kayo na karapat-dapat at sasabihin ninyo sa hentil dahil di sila kabahagi, di kasapi, sila'y mga walang puwang upang maging tagapagmana sa buhay na walang hanggan. So, yun po ang katanungan. Sasabihin ba natin na walang kabahagi ang mga hentil sa buhay na walang hanggan? Ang turo po ng maestro at ng mga banal, kami po ay magkakapatid at walang tinatangi ang bawat isa. Kaya po kahit sino po, kahit gaano po kasama kung nagsisisi po at gumagawa ng mga magagandang gawa, yun po ay may karapatan sa kaharian ng ating Panginoon. Yun lang po ang aking kasagutan. Maraming salamat. Wala na bang ibig maghain ng liwanag? Magandang umaga po, Banal na Batlaya. Para po sa akin, mga hentil man o hindi, may karapatan kung ang kanilang mga gawain ay sa kabutihan. Kahit naman po kami nag-aaral kung hindi naman angkop ang aming mga gawain, wala kaming karapatang magsabing hindi sila o wala silang puwang sa kaharian. Lahat po mayroon kung ang mga gawain ay naaangkop sa kagustuhan ng Ama. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat din. Ngunit bakit napakaraming mga pagkakataon at hindi lang ninyo ito naririnig, kundi inyo ring nababasa sa libro na inyong pinagbabatayan. Bakit nga ba pumili ang Diyos ng mga tanging lahi upang kanyang maging bayan na kung saan itatatag ang kanyang inihanda upang maghari.
At bakit nga ba pumili ang Diyos ng mga pangalan upang kanyang pangakuan ng katanyagan sa sanglibutang ito? At bakit lahat din ng kanyang mga pinili ay nakitaan ng katigasan at pagsuway sa kanyang kagustuhan? Bakit ang mga bagay ay nangyari? Anong aral ang inyong nakikita? Naway kayo'y maliwanagan upang lagi ninyong mapagtimbang ang lahat ng inyong mga kaunawaan, ng inyong nalaman at malalaman pa. Sa akin, Sapagkat magpatuloy ka kung meron kang ibig sabihin. sa inyo pong katanungan kung bakit yung mga napili na nakakitaan po ng pagsuway o di pagtalima. Para sa akin po kahit kami nga po, dahil siguro po yung nature ng tao, pagka nakakalimot kami at nawawala yung katapatan namin, nadi-disconnect kami sa frequency ng kaitaasan kami. Yun po yung nakikita kong kahinaan na kahit ako po ganun din po pagka nati-disconnect ko at nakakalimot po yung aking kahinaan. Maraming po salamat. Maraming salamat din. Magandang umaga po, Banal na Batlaya. Nung naglalang po ang Panginoon, nilalang niya ang dalawang bagay. Nilalang niya ang gabi at araw upang magkaroon ng differentiate between two things, kung ano ang kagandahan at kabaligtaran ng isang bagay. So, sa pag-aaral po, ganun din. Masumpungan mo ang isang ugali na hindi maganda bago mo makita ang kagandahan. O
hindi po to differentiate between things. Ganun po kalaya ang pinagkaloob ng Panginoon upang mapag-aralan kung ano ang itinuturo sa bawat nag-aaral. Hindi lamang po ang isang bagay na may kagandahan o isang bagay na masama. It's dalawang bagay to differentiate between two things. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Kung may masama at may mabuti, maganda at di kagandahan o tinatawag ninyo pangit, matuwid o baluktot, palambot, matigas. Yan ay mga bagay na material at mga bagay na nauunawaan lang at natatalos ng lamang kaisipan. Kaunawaang pang-material. Ngunit sa malalim na kaunawaan dalawang bagay lang ba ang umiiral? Kagandahan at hindi kagandahan. O ang dilim o liwanag. O sa isang direksyon. Iisa lang ba ang direksyon? Matuwid. At ang bawat hangganan ay kaliwa o kanan. Kung ito'y mga daanan o direksyon. Huli at unahan. O sa kompas na inyong sinasabi, apat na sulok. Hilaga, timog, kanluran at silangan. Nasaang panig kaya ang mabuti at matuwid at ang masama at hindi mabuti? O paghalu-haluin ninyo ang maraming bagay upang inyong pagbahagihan at pagsama-samahin.
sang-ayon sa inyong kaunawaan at sang-ayon sa kung papaano ninyo aayusin ang magkakapareho, magkakatulad. Inyong makikita ang dalawang bagay, ang hindi pagkakatulad at pagkakaiba. Inyong makikita ang gusto ninyo at hindi ninyo gusto. Masama at mabuti, maganda at pangit. Ngunit mayroon nga bang ganoon sa mata ng Diyos? Sapagkat lahat ng kanyang ginawa ay pawang mabubuti. Gayunpaman, isang katanungan ang aking ihahain sa inyo. Ang Diyos ba ay Diyos din ng kasamaan? Diyos din ng kapangitan? Diyos din ba ng mga bagay ng kabaligtaran? Naway ang bawat isa ay maghain ng kanilang mga kaunawaan. Malaya pong sumagot ang bawat isa, mga kapatid, sa katanungan ng banal na espiritu. Magandang oras po, Banal, at napakaganda pong katanungan mula kanina ang mga naibulalag. Ang sabi po ng turo sa amin at ng nasusulat, kami ay pinili na datapwat kami ay mapipiling muli. At ang sabi niya, ng nasusulat din, pumarito si Jesus hindi lang para sa mga mabubuti. Pumarito si Jesus upang pagalingin hindi ang mga walang sakit, kung hindi ang mga may sakit. So, bakit naririto yung dalawang bagay, ang mahina at ang malakas, ang kadiliman at ang maliwanag? Sa akin pong pangunawa, sino ang aakay sa mga mahihina kung walang malalakas? At anong magiging silbi ng mga malalakas kung hindi sila magiging kapakipakinabang sa mga mahihina? At ang inyo pong tanong, ang sabi po ninyo, sa kanya ba nanggagaling ang kasamaan? Ang lahat po ng mga bagay na nilalang ng Diyos ay mabuti, sapagkat ang Diyos ay mabuti. At isa sa mga mabubuting kanyang ginawa at ibinigay sa kanyang mga nilalang ay ang kalayaan. Ang kalayaan na magdesisyon, ang kalayaan na pumili, ang kalayaan na gumalaw. Ang mga hindi magagandang bagay o kasamaan na aming nakikita ay bunga ng mga galaw at aksyon ng kanyang mga nilalang. Datapwat, ito din ba ay galing sa kanya? Ito po ay hindi galing sa kanya. Datapwat sa aking pangunawa, ito ay kanyang pinahihintulutan. Pinahihintulutan niya na magkasala ang tao. Bakit? Kasi kapag nagkasala ang tao, doon niya makikilala ang dalawang bagay, ang kasamaan at ang mabuti. Doon niya makikilala na sa bawat kanyang ginagawa,
ay may galaw at ganting galaw. Merong bunga ang lahat ng kanyang mga tinatanim, mabuti man ang masama. Kapag nagkaroon na ng realisasyon ang tao, doon na siya pipili kung alin yung pipiliin niya sa dalawa. Yung mananatili sa kasamaan o yung pipiliin niya ang magpakabuti sapagkat nababatid niya na ang ama na naglalang sa kanya ay mabuti. Salamat. Maraming salamat sa liwanag. Magpatuloy. Maraming salamat po sa pag-aaral at sa mga katanungan. Ang Diyos ay pag-ibig at ang kanyang nilalang lahat ay mabubuti. Nung unang base sa aming nababasa, nilalang niya ang tao at ang lahat na inihanda niya dito ay kabutihan. Subalit, bago pa nilalang ang tao dito, mayroon ng pagsuway na dumating. Bunga nga ng mga pagnanais na maging magkaroon pa ng ibang lakas at puwersa na maaaring higitan ang kapangyarihan ng Ama, kung kaya nagkaroon ng pagsuway na aming nababasa, bunga ng isang pagsuway. Subalit, ang lahat ng ito ay napahintulutan, bunga ng pag-ibig ng Ama. Dahil iisa lang ang kanyang nais na maiparating, na magkaroon nga ng tunay na pag-ibig. So kung nagkaroon ng pagsuway, mayroong hindi angkop doon sa inihanda ng Ama ukol sa pag-ibig. At upang makita ng mga nilalang ng Ama ang daan ukol doon sa nais niya, nagkaroon nga ng universal laws. And the law says, kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. At yun din naman ang magiging iyong lesson in life upang makita mo ang direksyon na itinatama ng Ama. Hindi ito direktang sasabihin sa iyo ng Ama, o sumunod ka sa pag-ibig, ito lamang ang iyong papunta sa akin. Kung hindi, sa bawat eksperyensya ng tao o ng mga nilalang ng Ama, ay doon natututo ukol doon sa kung ano nga ba ang pinipili nila, kagaya ng sabi ng aming kapatid. Ito ba ay nandito ang aking kagustuhan o hindi? Nandito ba ang aking kalooban o hindi? Nagkakaroon ng pagtitimbang ang nais umunawa sa kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. At sa pag-unawa niya, nakikita niya, nagkakaroon ng bunga ang kanyang sinusundan. At sa pagkita niya sa bunga, nagkakaroon ito ng panibagong bunga. Doon niya natatanto na ito marahil ang nais ng Ama sa akin. At sa pangungusap na ito, nagkakaroon ng patotoo sa kanyang buhay dahil kung ano ang kanyang itinanim at inani, ipinamunga, yun din ang nagbibigay ng katibayan at katotohanan sa kanyang pagtahak. At doon din namin nakikilala na ang pag-ibig nga, ang katotohanan na direksyon na ninanais ng Ama,
Kung kaya nagkakaroon lamang ng kakaiba ukol doon sa pag-ibig dahil nag-iiba ng direksyon ng ang ibinunga ng mga gumawa nito. Kung kaya, kung may pagsuway, ito'y pag-ibig pa rin ng Ama dahil inihila lamang niya ang bawat isa upang makita ang katibayan, katotohanan ng kanilang mga buhay. Iisa lamang ang ninanais ng Ama. Ang yaon ay makasama ang bawat kanyang nilalang doon sa katotohanang ibinibigay niyang kalwalhatian na buhay na walang hanggan at pag-ibig. Salamat po. Maraming salamat sa liwanag. Kung kaya't ang kalayaang inyong tinatamasa, kung hindi ninyo ito gagamitin sang-ayon sa kaayusan at kapayapaan, ito'y lilihis sa pagsuway, pagsalangsang, kung kaya't lumilitaw ang kabaligtaran sa mabuti, sa matuwid at kagandahan. Dalawang puwersa na nag-uumpugan. Sasabing puwersa ng kabutihan at puwersa ng kasamaan. Kung ganon muli, ang puwersa ng kasamaan at kabutihan ay magkaagapay ba? Ano ang para sa inyo? Kung ang Diyos ay Diyos lang ng kabutihan, sino ang Diyos ng puwersa ng kasamaan? Sapagkat kailanman ay sinasabi ninyo na ang Diyos ay hindi papanig sa kasamaan. Ngunit kanyang ipinapahintulot wika ninyo. Oo, dahil sa sinasabing kalayaan. Naway magkaroon kayo ng pagninilay upang inyong isipin, pag-aralan ang maraming bagay na nagbibigay ng kagulumihanan sa inyong kaisipan. Kung mananatili lang kayo kung nasaan ang kapayapaan at kabutihan na magbibigay sa inyo ng tunay na pagsulong, pagkatuto, bumuon kayo
Bagaman kailangan din ninyong maranasan ang iba't ibang lasa ng buhay upang inyong masubukan at doon ninyo makilala kung ano ang saysay ng bawat bagay, kung anong silbi nito sa inyong buhay at mga sarili. At kung bukas din ang inyong mga kaisipan sa mga maraming bagay upang kayo'y mag-aral lalo kayong magiging matalino. At matututo kayo sa maraming mga bagay, hindi lang sa material, kundi sa espiritual. Verse 17, 23. Dito po sa sulat sa mga tiga-Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 17 hanggang 23, na ganito ang pagkasaad sa 17 ng Kapitulo 12. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. 18. Sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy at sa kapusikitan at sa kadiliman at sa unos. 19. At tunog ng pakakak at tinig ng mga salita, na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anumang salita. 20. Sapagkat hindi matiis ang iniuutos kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ng babatuhin. 21. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pat sinabi ni Moises, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. 22. Datapwat magsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. At sa huli sa 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay
na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Tendensya na ang pagbasa sa banal na sulat. Maraming salamat. Kung kayo ay naghahanap pa rin kung nasaan ang tunay na bayan ng Diyos, paano ninyo ito masusumpungan upang kayo'y maging mamamayan ng bayang ito? O kayo ba'y nagtatatag ng sariling bayan ng Diyos? Anong kakayahan ang inyong may papamalas upang pamahalaan ng bayan ng Diyos? Bayan ng Diyos na kung nasaan ang tunay na kapayapaan, kung nasaan ang pag-ibig at hustisya, o lahat ng mga magagandang katangiang taglay ng Diyos, ay makikita ninyo sa bayang yaon. Kung kaya't kayo na ibig makipamayan, kailangan din ninyong taglayin ang ganoong katangian upang maging karapat-dapat kayo bilang lehitimong mamamayan ng bayan ng Diyos. Maraming salamat. Naway nagkaroon kayo ng kahit konting kaliwanagan. Gayunpaman, sapat na ba para sa araw na ito? Ang oras ay aking ibinabalik sa inyo. Kung may ibig kayong ihain, Banal na Batlaya, gusto ko lang pong kumustahin yung aking kapatid na umalis sa buhay laman. At kung siya po ay nakapagsulit ng may kapayapaan. Salamat po. maraming salamat. Sa kanyang pagsusulit, sang-ayon sa banal at taklat ng buhay. Basahin mo Gawa 7:5 hanggang 8. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 7, versikulo 5 hanggang 8. At hindi siya pinamanahan ng anuman doon kahit mayapakan ng kanyang paa
at siya'y nangakong yaoy ibibigay na pinakaari sa kanya at sa kanyang binhi pagkatapos niya nang wala pa siyang anak. 6. At ganito ang sinalita ng Diyos na ang kanyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain at kanilang dadalhin sila sa pagkakaalipin at sila'y pahihirapang 400 taon. 7. At ang bansang sa kanila'y aalipin ay aking hahatulan, sabi ng Diyos. At pagkatapos nito'y magsisialis sila at paglilingkuran nila ako sa dakong ito. At sa huli sa 8, at ibinigay niya sa kanya ang tipan ng pagtutuli, at sa ganito'y naging anak ni Abraham si Isaac, at ito'y tinuli ng 8 araw, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging mga anak ni Jacob ang 12 patriarka. Bendisyon na pagbasa sa banal na sulat. Naway naintindihan mo ang naibigay. Oo't hindi niya naipasa ang kanyang pagsusulit. Kung kaya't hindi pa siya magmamana nitong ipinangako. Kung kaya't siya'y ipinangakuan ng panibagong tipan ng pagtutuli, naway sa susunod niyang pagdating ay lubusan na niyang may sakatuparan ang kanyang kasunduan sa ating Ama. Sa ngayon, siya'y nandoon at nag-aaral hanggang sa itinakdang panahon upang muli niyang tupdin at tanggapin ang tipan ng pagtutuli. Maliwanag ba, mahal na anak ng Diyos? Maliwanag po. Maraming salamat po. Walang anuman. Sapat na ba, mga anak ng Diyos, sa araw na ito? Mayroon pa po bang tanong o karagdagan, mga kapatid? Wala pong sumasagot. Marahil po sapat na po, banal. Maraming salamat. Naway lubusan ninyong maintindihan ang maraming bagay sa pamamagitan ng kabihasnan at karunungan na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa. Ang mga letrang inyong mga binabasa ay hindi sapat
Kung kaya't lagi din ninyong bungkalin at hungkatin ang mga nakatagong pahina. Mga pahinang nangawala mga linya na napalitan, mga linya at istoryang tinanggal. Kung kaya't maging listo kayo. Ngunit huwag nawa ninyong hahayaan na kayo'y madala kay sa mga bagong tuklas ng katotohanang nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa nauna na ninyong nalaman. Kung kaya't panatili at konektado ang inyong puso't kaisipan sa bawat gabay sa ilalim ng Espiritu Santo. Maraming salamat. Kagulumihanan at kapayapaan ay lagi ring nag-uumpugan. Paano ninyo malalampasan? Yon ang lagi ninyong tuklasin upang manatili din naman kayo sa kung saan kayo nararapat at doon sa patag, sa liwanag, sa katahimikan at payapang estado ng espiritu ng laman ng inyong kaluluwa. Pag-ibig sa katotohanan, sa kabutihan. At pagbalanse sa kabaligtaran. Nawa ay inyong taglayin. Maraming salamat.
at ako'y mananatili sa inyong tabi. Si Lucas. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga aral na binigay mo at pinababa through San Lucas sa araw